Bibihira mong makita ang mga kapatid nating Muslim na pupunta sa kalsada at dadalo sa mga rally, bitbit ang mga karatula, sabay sigaw ng mga hinaing nila laban sa gobyerno. Pero sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang beses nang namataan ang mga kapatid nating Muslim sa mga kilos protesta at ginagamit ang kanilang karapatan na magsalita at ipinapakita ang kanilang mga saloobin laban sa pamahalaan. Mayo 7 araw ng Martes, dumalo sa ginawang rally sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo kasabay ang ikalawang public hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kung saan kasama sa iniimbestigahan si Marcos Jr. Ang nasabing rally ay pinangunahan ng Marcos Resign Movement. Sa panayam ng SMNI News kay Roland Ulamit, chairman ng MNLF Davao City, sinabi nito na hindi na mapigilan ang mga kapatid nating Muslim kaya sila sumasali sa mga rally. Anya hindi na mapigilan ng ating mga kababayang Muslim na iparating sa gobyerno ang kanilang mga hinaing. Sinabi nito na nagkakaisa ang mga Muslim sa panawagang pababain na sa pwesto si Pangulong Marcos. Gusto na naming sumali. Nanawagan na sila. Kung maaari, resign na daw ang ating presidente. Hindi na maawat ang mga tao kasi narinig nila ang chant ng mga tao, Bongbong resign. Para naman kina Nailin Mama at Mariam Manto, hindi na nila kaya ang hirap na dinaranas dahil sa sobrang mahal ng bilihin kaya sila sumali sa rally ng Marcos Resign Movement. Nais din nilang iparating sa gobyerno ang tanong kung nasaan na ang pangako ni BBM noong nangangampanya pa ito. Nasaan na raw ang pangako ng murang bigas? Kasi po sobra na nakakainip na, sobra na. Nakakainip na yung pamamalakad ni Bibi. Hindi po namin ramdam. Saka ang taas po ng bilihin lahat. Lalo na po yung bigas. Hindi na po namin kayang bumili ng bigas na ganun po kamahal. Kasi yung pangako po niyang 20 pesos na bigas, wala pong natupad. Pero ang gusto lang namin, gusto ng taong bayan, natupad din yung pinangako niya na yung kung siyang makaupo na mababa ang lahat ng bilihin. Pero hindi natupad yun. Yung halimbawa, yung bigas, sabi niya 20, ilalong tumaas, may 70, may 80 po. Sa tanong kung bakit hanggang ngayon ay umiiwas ang Pangulo na sagutin ang issue patungkol sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga, ito ang sinagot ng mga kapatid nating Muslim. Siguro ayaw pa niyang maipit siya. Kaya umiiwas siya. Harapin niya ang hamon ng taong bayan. Ito, parami ang nananawagan. Simple lang naman po yung kahilingan ng mga tao magpa-drug test po siya para doon po malalaman kung nagsasabi po talaga siya ng totoo. Nagsasabi po siya ng totoo na hindi siya addict. Kasi wala na po siyang lusot Halatang halata kahit wala na pong drug test. Makikita mo naman yung sa kilos niya at saka yung mga desisyon niya na paliko ng paliko. Sa huli, sinabi ng mga kapatid nating Muslim na dahil sa patuloy na pag-iwas si Pangulong Marcos sa issue ay wala na nila itong kakayahan pangmamahala sa ating bansa. Sa tingin po namin, wala na po. Kasi ayaw niya magpag-drug test. Ibig sabihin, totoo ang sinasabi ng taong bayan na siya po ay addict.